Yan, magandang umaga mga kapig-eskwela. No, kasalukuyan tayo ngayon nasa isang farm ng kliyente natin, no, na ito ay ini-maintain din natin, no, tinutulungan natin. Itong mga baboy na ito dito ay binili niya lang yung mga biik sa labas, no. Itong tatlong ito, itong tatlong pitak dito, yan. Binili niya sa labas. Ayan. So actually itong mga to ay nabigyan na niya ng pinabigyan ko nito ng PRRS na killed dual strain, dahil ang strain ng PRRS ay dalawa yan, no? Ang European strain at saka North American strain or yung Asian strain, no, na pinaka-common ay yung Asian strain. Pero meron na rin tayo sa Pilipinas nung European strain. Kaya itong ating ginagamit na vaccine na dual strain na yan, siya lang yung killed lang, no, ang mayroong dual strain. At ang live PRRS vaccine, kadalasan yan, kung hindi ako magkakamali, wala pang live na dual strain, no? So ibig sabihin, pag gumamit ka ng live, kailangan mo magdalawang turok ka, no, ng magkaibang panahon para maiproteksyonan mo siya. Ang kaso lang, one of the major reason na ayaw ko talagang gumamit ng live, kasi nga delikado dahil mataas ang mutation rate ng virus na PRRS. Madali siyang magbagong anyo at kahit yung vaccine niya na ginamit at nagbagong anyo na siya, ay hindi na effective yung ginamit nating vaccine. Yung parang sa COVID, diba? Ganon. Nag-mutate yung virus. So, kaya ang ginagamit talaga natin, dual strain na kill PRRS vaccine. Yan. Ito yung, siguro kung di ako magkamali, 90 days old na ito. No? Kasi parang 1 month na nila itong nakuha sa supplier nila na farm. So yung supplier nila na farm, kliyente ko rin, gumagamit din ng PRRS vaccine na at 6-in-1 respiratory vaccine. So dalawa, magkasabay yun, no, sa magkabilang liig. Sabay yun at 21 days. So naka first dose ito sila ng 21 days magkasama. Then siguro ito ay 3 weeks after na nabakunahan, kasabay nitong dito, no, nabakunahan natin nung nabakunahan natin ito 2 weeks after nung dumating siya galing sa farm, no, na kinuhanan ni Madam. At ito naman dito sa kabila, 3 pitak din to. Yan, kakaibang farm naman to galing. Ito ay naka first dose tayo dito, no? Kaya meron pa tayong next after 2 weeks follow-up dito. Ito naman ay once na lang natin nabigyan to, last na to kasi nabigyan na ito sa nung nandun siya sa pinanggalingan niyang farm, no? So wala naman tayo napansin na yun lang napansin natin pag gumagamit tayo ng PRRS vaccine, no? Yung mga farms, hindi ganoon katindi ang kanilang, ang iba nga walang ubo eh. Ito, madalang yung ubo nila dito. So hindi dati, wala tayong mga vaccine, wala tayong PRRS, wala tayong 6-in-1. Matindi ang ubo, no? Ngayon, maliban na lang kung itong mga binakunahan na ito, sa nanay pa lang, infected na sila, no? Kaya dun ang problema natin. Kapag na timingan natin na infected na yung nanay. Kaya napakahalaga, no, na yung source dapat natin nung mga bik natin ay alam natin walang mga sakit. Yan. So pinapalipat na natin sa kanila itong dito dahil mahigit 10 ang capacity ng kanilang pen is only pang 10 lang, no? So yun po, gusto lang natin pakita
gaano kahalaga yung vaccine natin na ginagamit. Yung ating killed na PRS dual strain vaccine, no? Walang delikado doon dahil siya naman ay killed, no? At baka magtatanong kayo, Dok, kung ito bang mga baboy hindi to na antibiotic. Actually, pinibigyan din natin to ng klaseng na antibiotic, no? Siguro once a month ay meron sila sa tubig. Kung hindi sa tubig, sa feeds, no? Para lang talaga. Ngayon, depende yun sa panahon. Pag ang tingin ko ang panahon, talagang papalit-palit, init, ulan, ganun. So, binibigyan ko sila ng antibiotic talaga. Diyan sa feeds, minsan sa tubig na lang. So, mas matipid tayo pag sa feeds yung ating antibiotic. Ang gamit natin doon ay Ultimate Premix, no? So, hindi pwede, no? Kasi hindi natin pwedeng iasa sa bakuna lang kasi hindi naman 100% na perfect yung bakuna. At saka napakadaming sakit na respiratory na maliban sa 6 na major respiratory disease. So, yung 6 na yon, ito yung Mycoplasma, APP, Pasteurellosis, Atrophic rhinitis, Streptococcus suis, yung meningitis, at Haemophilus parasuis. Yun yung 6-in-1 natin na ginagamit. Protektado na ito sila ngayon sa vaccine. But ina-assume natin lagi, no? Kasi napakahirap pag nagkasakit ang baboy sa kapatay gagamot, no? Sa ganda ng presyon ng baboy, hindi tayo pwede magbigay ng kumpiyansa, no? Kaya gusto ko ring sabihin na hindi totoo, no? Siguro maaaring sa experience ng iba na ang antibiotic pag continuous ang gamit natin or laging mayroong ganun ay nababansot sila. Actually, hindi totoo yun, no? Maaaring totoo sa ibang klase ng antibiotic, but with Ultimate na ating ginagamit, premix and water soluble powder, hindi nababansot yung mga baboy natin, no? Yan. So far naman sa akin very excellent yung performance ng management ni Ma'am, kasi wala tayong marinig, oh. Para may imbudo niya kanina, isa lang, parang hindi naman tunay na ubo, no? So kaya sabi nga natin, mahalaga talaga yung angkop na gamot na gagamitin natin na antibiotic para sa flushing natin, at angkop na mga vaccine ang kailangan natin gamitin. Hindi lang yung nakarinig tayo ng bakuna. Live. Bigay tayo agad. Live, no? Maganda ang live kung may tama ka na at kailangan mong i-control agad. Live tayo dyan. Pero dahil nga sa mutation, kailangan babalik tayo or magpapatuloy tayo sa killed na vaccine. At hindi lang isang strain, dapat dalawa na agad, no? Kaya kita naman natin, no? Dinig naman natin. Kung meron man tayong narinig na naubo. Yan, salamat tayo kay Madam dahil pagbigyan tayo dito, no, na makapasok. Dahil yun naman agreement namin, wala naman tayong bayad sa kanya. Sabi ko lang, gamitin nyo lang yung gamot natin at tulungan ko kayo. Give and take lang, gano'n. Then, so far, okay naman. At ano na rin, no? Pinagamit na rin natin sila ng speeds na na ginagamit natin lagi. Nire-recommend natin, kumbaga. So, yun. Napakita ko lang sa inyo, ha? Yung feeds na ginagamit niya. No? Ito para sa breeder nila ito. Pasensya na, may gumagawa sila dito. Magulo pa tong farm ni Ma'am kasi ginagawa sila, oh. Naglalagay sila na, inaayos na yung mga tubigan nila. So yun po, no? Yung kanilang ginagamit ngayon ay ni-recommend din natin na Emmanuel Feeds, yung titanium, no?
60 to 61 to 90 days starter titanium ng Emmanuel. Then pagdating ng ano 90 days pataas, yun na yung platinum naman. No? So hindi pa sila nagpa-platinum, pero this week parang umorder na ata sila. Gagamit sila. Okay, so yun po. Sana may natutunan tayo dito, no? Medyo sabi ko nga, magulo lang talaga yung ano nila kasi ngayon may ginagawa yung tao nila. Actually yung gumagawa nila ng tao, mga taga dito rin yan ng mga tao. Yan, maraming salamat po sa inyo lahat.